Okay, are we ready na po ba? Parang hindi pa eh. Mag-settle na ho tayo, okay? Let's pray. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin lahat. And as your disciples, O God, learners of Father God, doon hindi na po kailangan na pumunta pa kami sa napakalalim ng mga doktrina, ngunit kailangan po kami lumago, Panginoon, sa mga mahalagang aspeto ng iyong salita, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Kinikilala po namin na kayo po ang tagapagturo. According to 1 John 2:27, the anointing remains of Father God, and we do not need of Father God ang Lord God mag-rely sa human teachers kung hindi kayo po ang magtuturo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God. Hindi namin pinapayagan ng mga error, but rather the truth of Father God ang isa po, Panginoon, mag-prevail sa aming po mga buhay. Ito po aming samong dalangin in Jesus' name. Amen at amen. Okay, praise the Lord. So, nasa lesson 8 tayo. Ang topic po natin ay the gifts of the Holy Spirit. Ang mga kaloob ng banal na Espiritu. Dahil marami po ito mga verses, hindi ko na po babasahin ang mga verses. Ang akin pong gusto pong bigyan ng diin dito ay ang mga kahalagahan. And it's up to you na kayo po yung mag-self-study. But as introduction po mga kapatid, unang-una po, dapat natin maintindihan, ang nagbibigay po ng kaloob ay ang banal na Espiritu. So later on, inaayos po namin yung mga teaching materials. Pwede soft copy and hard copy. Pwede kayo mag-avail. But sabi po ng 1 Corinthians 12:4, there are diversities. Iba-iba po ang mga kaloob. Pero ang nagbibigay nito ay ang banal na Espiritu. There are differences of administration or different ministries, ibang version, pero the same Lord, ang Panginoon po mismo din, ang siyang nagbibigay nito. And there are diversities of operation, paano siya nagpa-function, but the same God works in all. So we have so many passages na nababanggit po dyan, pero kalimitan po ay 1 Corinthians chapter 12. Andyan po yan, Romans chapter 12 and Ephesians chapter 1. So para po hindi tayo malito, may kategorya po yan ang mga spiritual gifts. What are these categories? What is the category ng bawat isa? Okay. Ang tawag po, the gifts of revelation, the gifts of power, and the gifts of divine utterance. Meron akong pinakinggan na isang teacher, sabi niya, kung ayaw niyo po yung mga terminologiyang yan, ang tawag niya, yung gifts of revelation daw, the gifts of knowing, naalalaman. Yung gifts of power naman, the gifts of doing. And gifts of divine utterance naman, the gifts of speaking. Mapapansin niyo po kung bakit ganoon. Kasi ang unang grupo ng kaloob ay tinatawag po the word of wisdom. The word of wisdom. The word of wisdom, o sa iba po sa King James, a word of wisdom, is a supernatural word of wise counsel or divine understanding by the Spirit of God. Pag sinabi pong word of wisdom, minsan akala natin nagka-counsel lang tayo o may humingi sa atin ng payo, pero tayo ginagamit ng banal na Espiritu para magkaroon ng karunungan na galing sa Diyos, lalo na doon sa mga mahihirap na mga desisyon. Gusto ko lamang pong iwanawa sa atin, ang tawag nila dito sa amin pong Bible School na akin pong unang pinasukan, these are manifestation gifts. Bakit manifestation gifts? Huwag nating akalain na ating yung kaloob. Kaya nga manifestation, ito ay nagmamanifest, ito ay umiiral, ito ay nag-ooperate pag kailangan. Kaya sa akin po pagkakaunawa, ang mga kaloob na ito, pwedeng lahat tayo magamit ng Diyos kung tayo ay available sa Kanya. So, may mga pagkakataon na yung mga tao litong-lito, kahit ikaw, tayo as a church, nakakaroon ng mga word of wisdom na hindi ito natural wisdom kung hindi galing sa ating Panginoon. Pangalawa, sa the gifts of knowing or revelation is the word of knowledge. The word of knowledge naman is a supernatural word or portion of knowledge, not natural or acquired knowledge.
God is omniscient. Ang ibig sabihin ng omniscient ay all-knowing, which means He has knowledge of things past, present, and future. Pero pag word of knowledge, kalimitan yan ang keyword yan, now. Akala ng iba prophecy, pero halimbawa, pinagpipray ka sa isang tao, para meron kang nakikita na ganito. Maaring siya'y may sakit, may dinaramdam, tapos magre-release ka ng isang word, o isi-share mo sa kanya yung pinapakita ng Lord sa iyo na actually nangyayari sa kanya ngayon. Kaya minsan nag-i-interchange yung word of wisdom and knowledge, pero in particular yung knowledge, hinahayag ng Panginoon. Kaya nga nakaka-bless kapag tayo ay nag-ooperate dyan, marami na nagpa-pray over, pero ako kadalasan nag-ooperate yung gift na yan, natutukoy ko ano yung sitwasyon niya. Kahit, di ba ako kasi pag nagpe-pray, hindi ko na tinatanong ko ano inahaya ako mag-operate yan. Maraming nabibless sa mga ganun mga example. So, may wisdom, may knowledge, pero yung pangatlo na gift of revelation, ang tawag dito ay discerning of spirits. Discerning. Yung word kasi discerning, napagkikilala mo. It is a supernatural, hindi ito gift of criticism ha. Kasi minsan, nadidiscern mo. Halimbawa, may discernment ka na para bagang ito, ganito. Minsan, nakikita yung kasalanan. Hindi. It is not a gift of criticism or judgment or discerning of person, but discerning of spirits. Bakit discernment? Pagkilala. Kasi may tatlong uri ng espiritu, mga kapatid. Ano yan? Of course, may human spirit. Kaya ito yung natutunan namin kaya sa NFS, pag pinag-uusapan namin ito, minsan iba nagpa-prophesy, pero hindi naman yun galing sa Holy Spirit. Halimbawa, for example lang si Jasmine, may nakita ako sa Spirit, na-discerned ako. Tapos sasabihin ko, sabi ng Panginoon, ganito. Minsan akala niya prophecy. Sabi ng Panginoon, bibigyan ka ng bagong kotse. Sabi mo, Jasmine, I receive it. Pero, hindi naman sinabi pala ng Holy Spirit. Ang nakikita ko pala yung desire ng puso niya. Yung pinagpe-pray niya. Ngayon, kung hindi careful tayo mga kapatid sa kaloob, ano mangyayari? Aasa yung pinag-releasean mo ng word. Aasa siya, sabi pala ni Lord, ganito na pala, mangyayari na pala. Hindi pala, ang labasa mo, hindi yung Holy Spirit, kundi the human spirit. Kaya mag-ingat din tayo doon. Kaya nga, halimbawa ikaw, nag-ooperate ka sa ganyan, palagi mong sasamahan niya ng isinasubmit ko yan. Nasa iyo yan kung tinatanggap mo o hindi. Kung nag-agree siya, di sa kanya ng pananagutan yon. Pero ang discerning of spirits, in particular, ito yon. Dahil may human spirit, merong evil spirit, at merong Holy Spirit. Pag may discernment, makilalaman mo kung alin ang nag-ooperate sa tatlong espiritu na yon. Pag human spirit, kailangan mag-submit yan sa kalooban ng ating Panginoon. At pinakamahirap ang human spirit kasi ang human spirit, stubborn yan. Pero pag evil spirit, dapat yan mag-take authority tayo. Gawa ng kaawa yan Pag Holy Spirit, dapat tayo mag-submit kasi Diyos yan. So, makakatulong ito kasi mapapagkikilala natin kung ano ang umiiral o nag-ooperate. Kaya minsan, kapag nalilito tayo, hingi tayo ng discernment. Bawa, may mga tao na yan nga dito sa church, maingat tayo dyan. Biglang may mga darating. Kailangan ma-discern natin ano ba ang daladala niyan. Marami na tayong karanasan ng mga ganyan. So, meron talaga na mas madalas silang mag-operate sa ganito. So, salamat sa Panginoon, marami mga examples dyan, hindi natin mabasahin, pero napakahalaga po niya, nabawa sa ito tatlong kaloob nito, word of wisdom, word of knowledge and discerning, o discernment of spirit, discerning of spirits. Pag may mga crisis po tayo, matutulungan po tayo niyan, at kahit yung ibang tao. Tandaan po natin ang mga kaloob, pag sinabing kaloob, ito po ay hindi atin, at pangalawa, hindi ito para sa atin. Kung ikaw ay may gift o nag-ooperate sa iyong gift, tandaan mo, hindi yung para sa iyong sarili benepisyo. Yan ay benepisyo ng iba para sa katawan ni Kristo. Kaya nga, wag nating ipagdamot, wag nating sarilinin. Iba natatakot, paano mamaya kung pag ako may sinabi o sinare ko, mali naman pala, okay lang yon. Kaya nga sinasubmit mo
Kasi, paano tayo matututo kung hindi tayo magta-try? I-try mo. I-release mo. Pero, mayroong evaluation. Kailangan siya sa atin. Kailangan tingnan, yan ba'y biblical o yan ba'y nag-agree. So, huwag tayong matakot na mag-operate sa ganyan. So, these are the gifts of revelation or knowing. The second group of the gifts of the Spirit ay the gifts of power or doing. May tinatawag na gift of faith. Na mga kapatid, ang gift of faith, hindi ito yung natural faith or even the measure of faith na binigay ng Lord sa atin. Dapat naman talaga, di ba, we Christians, sabi ng 2 Corinthians 5:7, live by faith, not by sight. Pero itong gift of faith na ito is a supernatural gift of the Spirit. Hindi ito yung ating faith. Okay? So, it is God's faith given to us for a specific time and purpose. Dapat nag-ooperate yan. Naalala ko lagi si Bishop Hermie, nung huling nga kami nag-usap-usap, nag-testify na naman siya. Nung sila magpapatayo ng building, nag-pray siya, tapos sabi niya, Lord, eto na po ba? Nabigyan daw siya ng mga signs na magpapatayo, alam niyo kung gaano kalaki yung building nila. Tapos, sinabi niya sa mga intercessors, yun ang unang konsulta niya, kaya nga yung mga intercessor, napakahalaga ng role ng mga intercessors. Ang tanong na ng mga intercessor sa kanya, Pastor, nakarinig ka ba? Sabi niya, oo. Kinonsult yung mga leaders. Madalas salita, nag-operate yung gift of faith nila. Grabe. Ang hawak lang nila, napakaliit, wala pang 1 milyon. Pero yung patotoo niya, pag tinetestify niya yun, biglang may tumawag sa kanyang businessman, hindi nga member, at minsan nakakalungkot na yung ginagamit, hindi taga-church, taga-labas. Pero at least, may ginawa ang Panginoon. So, may tumawag sa kanya na businesswoman na sabi niya, Pastor, matagal na hindi tayo nakikita. Alam mo ba, nung pinag-pray yung business namin, pinagpala kami. Kaya ako hindi titigil ng Panginoon. Sabi gano'n, ngayon, di ba, payback time. Ano ba matutulong ko, Pastor? Sabi niya, nagpapatay kami ng building eh. Ay, ganun ba? Ay, ito na yung pagkakataon ko. Sabi gano'n, ang unang ko sa'yo, magbibigay ako ng 1 milyon. 1 milyon kagad. Ay, sabi, pruyin ng Panginoon. Ay, kailan? Sabi, bukas sa bukas din. Sabi gano'n. Yung tao daw yun, isang tao lang yun tatawag daw uli. Hindi talaga kinikilos ng Holy Spirit eh. Tatawag daw uli. Pastor, kumusta na? Sabi niya, may utang pa ako sa'yo eh. Nakakatawa, siya pa may utang. In short, yung tao na yun, umabot daw ng kadadagdag. Isang tao pa lang, umabot ng 15 million sa tao lang. Grabe, no? Ibukod pa yung nagbigay sa kanila ng van na ganun din, tumawag, Pastor. Tapos punta ka Quezon City. Basta gulat siya, yung van na kagaya na sa atin, binigay, kinash. Kaya kailangan natin ng give of faith, mga kapatid. Mag-operate sa atin ng pananampalataya. Amen po ba? Walang imposible sa ating Panginoon eh. Okay? So, yung faith na ito, tandaan ninyo, lahat ng mga gift na ito nag-ooperate sa oras na kailangan. Kaya tayo po, huwag tayong matakot, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Maging careful tayo, pero huwag nating i-withhold. Pangalawa po, yung tinatawag na gift of healing. Gift of healing. It is a supernatural divine healing of diseases, sicknesses, or sickness and infirmity without natural means. Alam niyo, sabi ng Bible, in my name you will cast out demons, you will lay hands on the sick and the sick shall recover. Dapat lahat tayo nagpa-practice ng ganyan. Pero iba ito. Ito pong gift of healing na ito, kakaiba. Miraculous po ito. At tandaan po natin, ito yung nag-ooperate pag kailangan. At ginagamit ng Panginoon, di ba sabi ko nga, lahat ng gifts na yan, hindi permanente yan. Hindi mo hawak yan. Naghahanap ang banal na Espiritu, sino ang willing na magpagamit sa Kanya in times of need. Kaya nga, I encourage you, basahin niyo ulit chapter 12 ng 1 Corinthians, itong mga kaloob na ito, kasi, kagaya niyan, o si Enzo, yung mga ganyan, no, may mga kinakausap ang Panginoon, mag-ooperate yung gift of healing, pumunta kayo, puntahan yung pag-pray over nyo. Kahit ako, pag nag-pray over ako, minsan talaga nakikita ko, nag-ooperate yan. Di ba, may mga pagkakataon na mananawag ako, may ganito, di ba?
Ngayon, siyempre, kailangan di mananampalataya yung nakarinig. So yung pangatlo, yung tinatawag na gift of working of miracles. Kaya ito tatlong ito, gifts of power or gifts of doing. May mga pagkakataon talaga na kailangan nating makaranas ng himala. So the gift of working of miracles is a special endowment of the power of the Spirit over natural laws and circumstances for a specific time or purpose. Nandiyan po yung mga talata. So, may mga pagkakataon talaga na alam natin talaga hindi lang basta prayer, hindi lamang kailangan ng basta sagot sa panalangin, kung hindi miracle. Halimbawa, ang isang operation ng gift ng miracle, kagaya halimbawa, pinag-pray ko kasi kay Naomi, dahil sa para totally damaged na yung kidney. May tinatawag po kasi na creative miracle. Kaya ng Diyos na palitan ng brand new kidneys. Naniniwala ba kayo? Kaya ng Panginoon na palitan ng panibagong puso. Walang operasyon. Kaya ng Diyos yun eh. But it takes this gift. Kaya nga, maging sensitive po tayo. Ang napansin ko po sa aking karanasan, kung lagi tayong open dyan, mas ikaw ay gagamitin mas madalas. Kasi open ka doon eh. Kaya again, hindi permanente sa'yo yan. Mag-ooperate lang yan, gagana lang yan pag kailangan. Kaya kung hindi tayo sensitive sa oras ng need, hindi mag-ooperate yan. Kaya sabi ko, halimbawa may emergency o biglang ginising ka ng Panginoon, o kaya nalaman mo, tapos pinapram ka ng Panginoon, hayaan mo na mag-flow yan sa'yo. Magpagamit ka sa ating Panginoon. Kasi hindi lang po pastor Hindi lang po pastor ang ginagamit ng Panginoon. Lahat tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. So may gifts of power, may gifts of revelation. Ano nga uli? Gifts of knowing, gifts of doing, gifts of power. Pero ang pangatlong grupo po ng mga kaloob ay the gifts of divine utterance. O ito naman po yung mga gifts of speaking. Okay? So, marami daw katuruan po sa salita ng Diyos na kung ito po ay pagsasama-samahin, ano ang purpose? To edify, to build up. Ang kaloob, kaya ibinigay ng ating Panginoon para tumibay tayo. Unfortunately, di ba sinabi ko ng mga nakakaraan na may mga churches kasi na they practice yung cessationism. Cease from the word C-C-E-A-S-E. Na yung mga kaloob na yan, hindi na kailangan yan. Kasi nga, lalo ngayon, may advancement na ng medical world. Pero ano siya sabi ng mga doktor? Kapag imposible na gumaling, kailangan ng himala. Kailangan na ng Diyos yan. Ina-acknowledge nila ang kanilang limitasyon. So, hindi ako naniniwala na wala na yan. Kasi sa atin nga, naranasan natin yan ang mga kaloob na yan na nag-ooperate. But in this group, makikita natin, may tinatawag kasi na ang kalituhan kasi about sa tongues. Merong binibigay yung sa tongues, yung individual. Sabi sa Mark chapter 16, in my name we will cast out demons, they shall speak new tongues. May devotion, ang tawag doon devotional tongues. Pang sarili mo yan, nakatanggap ka. Pero may iba yung pang local church, yung pang body of Christ. At yun ang titignan natin. Okay. So ang una, ang tawag dito ay sa utterance, sa gifts of divine utterance, is the gift of prophecy. Propesya. Marami ang nalilito dito. Hindi ibig sabihin ikaw ay nagka-prophesy, ikaw ay prophet. Iba yung office ng prophet, iba yung gift ng prophecy. Kaya nakakatakot kapag yung kagaya nga ni Tommy Arayomi at yung isa ngayon na pinapakinggan ng maraming Pilipino na si Perez Indy, kaya wala sa ibang prophecy kundi kalamidad Now, walang kalituhan dapat. Sabi dito, yung Greek word kasi na pinanggalingan ng prophecy is to bring forth. To bring forth. Kaya, huwag tayong matisod sa nagpa-prophesy, nag-ooperate sa gift ng prophecy. Malinaw ang sinabi ng 1 Corinthians 14:3. Yung gift ng prophecy, ang purpose niyan, edification, exhortation, okay, and comfort. Gift of prophecy yan. Kapag halimbawa, ganito kasi yan mag-advance ako ng konti. Kalimitan, halimbawa, nagpe-prayer meeting, nagsosoaking, may magpa-prophesy. Nakakatakot gamitin dito yung sabi ng Panginoon, thus says the Lord. Huwag niyong gagamitin yon. Kasi,
charismatic witchcraft yan. Siyempre, pag sinabi ko, halimbawa, kay Faith, ang sabi ng Panginoon, Faith, ganito, nirespeto niya ako. Lolo niya na ako. Pastor ako. Sabi pala ng Panginoon, so ano mangyayari sa kanya? Siya ay mai-entrap doon. Kaya kung ikaw ay nag-ooperate sa gift ng prophecy, iwasan gamitin thus says the Lord o sabi ng Panginoon. Mas mabuti mo sabihin, ito yung ibinibigay ng Panginoon sa akin, I believe. The Holy Spirit, isinasabit ko sa iyo to. Kaya sa Bible school, ang daming abuses dyan. Nung nagpa-Bible school kami, ganyan, marami mga sumbong na ganyan. Class na class niya yung babae, ang ganda. Lalapitan, nagpa-prophesy. Ang sabi ng Panginoon, ikaw daw mapapangasawa ko. Alam niyo na, self-serving, manipulative. O kaya, pastor, sabi ka na, sabi ng Panginoon, yung bagong kotse mo raw, dapat ibigay mo sa akin. Jimmy, yung Innova mo, ibigay mo na sa akin. Yan, sabi ng Panginoon. Sabi mo, sige, pastor, sasagasaan kita. Manipulation yun, manipulative yun, hindi ganon. Okay, hindi ganon. Kasi, tandaan nyo, ang gift ng prophecy, tatlo lagi ang resulta. Edification, pagpapatibay, exhortation, encouragement, and comfort, kaaliwan. Kaya, kapag may nagpa-prophesy, sinasabi nagpa-prophesy siya, bumibigat ang pakiramdam mo, hindi yung galing sa Lord. Not unless ang taong yan talaga ay prophet. Iba ang office ng prophet. Yun ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 18. Ang talagang propeta, office of a prophet, that the gift of prophecy, pag nasalita yan, dapat 100% ma-fulfill. Otherwise, kahit 99% lang yan, false prophet yan. Kaya kahit marami siyang sinasabi, tapos nag-expose siya ng another God, that's a false prophet. Bihira lang yung ganon. Bihira lang yung nasa office ng prophet. Dito nga sa Pilipinas, halos wala dinideklara eh. Sina Ernie Abella noon, kinikilala sila, napaka-accurate nila. Kaya lang, nung dumating na yung money matters, nahulog. Wala na, nawala. So, kayo malilito. Meron minsan na sinasabi ganun, ito ay pangungusap ng Panginoon. May nararamdaman ka, i-release mo sa Kanya. Na nagpa-prophesy, kahit sa church, may gift ng prophecy. Sabi ng Panginoon, ganito sa heart ko, pero huwag mo sabihin, sabi ng Lord, mag-ingat tayo daw mga kapatid sa gift of prophecy na yan. Okay, ano sabi rito? Prophecy serves for them that believe. Ano ang sabi? But if all prophesy, it will convince the unbeliever of the truth. Ang setting kasi dito, sabi nga doon, halimbawa, sa kongregasyon lahat kayo nagtatangs. Ayun ang issue dyan eh. May mga unbeliever dyan, ano mangyayari? Matatakot o ma-offend. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mas mabuti pa kung kayo ay congregational worship, especially Sunday service, ang gawin ninyo, mag-prophesy na lang. Kasi halimbawa, nag-prophesy ka isang tao, hindi mo siya kilala, pero na-reveal yung sabihin na nandito ang Panginoon. All may prophesy one by one, okay? That all may learn. Kita mo, pwede palang aralin eh. Lahat pala tayo pwedeng magamit sa gift ng prophesying, not office ng prophet. Ano sabi rito? But, sabi ka doon, if all prophesy, mako-convince, and all may prophesy one by one, that all may learn, ano sabi ng 1 Thessalonians 5:20? Despise not prophecy. Yung mga cessationists, din-despise na nila. Of course, kasi, aminin ko sa inyo yan, marami kasi excesses sa Pentecostal churches. Hindi niya alam i-regulate ang prophecy. Sabi ng Bible, hindi pa pag may nag-prophesy, let the elders of the church evaluate. Ang Old English judge, hindi mo ginadjudge, kundi ito po talaga yung authentic galing sa Panginoon. Ang may final authority kasi sa church, the pastor and the leaders. Kahit may dumating dito magpa-prophesy siya, ay hindi pa pwede tanggapin yun na as is na. No. Ang authority dito. Kaya kahit ako, nag-ooperate ako sa gift ng prophecy, may narinig akong prophecy, okay? Isasabit ko pa rin yun sa leadership. Alright? Sabi nga noon, prophecy operates by faith as do all the gifts. Ngayon, ayan ay direkta na. Kasi ito ang binibigay sa akin ng Panginoon. Maaaring sa isang tao, grupo ng mga tao, prophecy yon. Pero doon sa ibang kategorya pa ng utterance, may tinatawag na give up different kinds of tongues. Yung number 2. Yung sinasabi na diverse tongues. Ano yan?
Sabi rito, tongues and its accompanying gift of interpretation are the only gifts not manifested in the Old Testament but are revealed in this dispensation of the church age. Ano siya sabi? Lahat daw ng ito sa gifts ng Holy Spirit, nag-ooperate na siya sa Old Testament. Pero ang tongues sa New Testament lang nag-operate. So, una, ito ay sign ng baptism in the Holy Spirit. Paano malalaman na ikaw ay nabaptize na ng Holy Spirit? Speaking in tongues. And then, to edify the believer, a means of communication with God. Okay? Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 4. When you speak in tongues, hindi mo naiintindihan o nagpipray ka in tongues, hindi na-edify ang mind mo, sabi ng Jude 20, pero yung spirit mo na-edify. Kaya ang sekreto ng Kristyano, tumitibay sa pananampalataya, hindi ka lang nagpipray with understanding, nagpipray ka din in the spirit, in tongues. Yan ang aking mas mahabang prayer. Pag nagpe-pray ako alone, personal prayer ko, mas mahabang praying in tongues. Bakit yun ang sinabi in Jude 1:20? Isang chapter lang kasi in Jude eh. Hindi mo naiintindihan ang pinagpe-pray mo, pero ito'y direkta. Ito ay direkta sa throne ng ating Panginoon at hindi ito naiintindihan ng demonyo. Kapag nagpe-pray ka in tongues, tumitibay ka. Kaya gusto mong tumibay, mag-spend ka ng mahabang panahon nagpipray in the Spirit. Hindi mo naintindihan, pero later i-reveal ng Panginoon sa iyo. Kaya nga sabi, do not forbid, wag daw ipigilan. 1 Corinthians 14:39. Daw, ganito ito, mga kapatid. Iba yung gift of tongues sa devotional tongues. Kaya dito nagkakaroon ng kalituhan. Marami mga Pentecostal churches naging parang evangelical na rin. Bakit? Kasi sinunod nila eh. Kapag ka doon nagtitipon-tipon, huwag na mag-speak in tongues. Totoo yun, tama yun. Kaya nga nagpapaalala din ako, halimbawa Sunday service, napuspos ka, kung kaya mo, you're matured enough, contain your speaking in tongues. Pwede mag-pray ka in tongues na mahina lang. Ako occasionally, di ba? Pag napuspos ako, natatangas ako dito, hindi ako natatakot. Pero sabi nila, pag mag-speaking ka in tongues, dapat may interpretation. Yun ang number 3. Meron kasing gift of interpretation of tongues. Mo. Number 3, the gift of interpretation of tongues. Hindi pala sa voice activated. Number 3 na tayo. Okay. So, it is the supernatural showing forth of the meaning of a message in a known tongue. Para hindi na komplikado, ganito yan. Halimbawa, lalo nasa setting ng prayer meeting o ang tawag ninyo dito ay immersion. Okay? Bigla na lamang may na-receive sa Panginoon. Yung iba, they have the ability to operate in the gift of prophecy. Ito yun. Mga kapatid, ito sinasabi sa akin ng Panginoon, ano ba yung pwedeng content ng prophecy? Kasi ang prophecy, futuristic. Sabi ng Panginoon, ganito. Merong ipapadala siya na gagamitin ng Panginoon o merong mangyayaring ganito, minsan warning. Pero, meron naman na gift ng tongues, speaking in tongues, plus, may mag-i-interpret. Halimbawa, ito yung sinasabing order no? Nag-worship tayo, tapos biglang tumahimik lahat. Biglang may nag-speaking in tongues, siya na lang. Siya lang. Di ba sa Book of Acts, makikita nyo, lahat sila nag-speaking in tongues. Pero kung sa kaayusan ng mga kaloob, tahimik ng lahat, tapos bigla na lamang, during prayer meeting, hindi congregational, during prayer meeting, may nag-speak in tongues siya lang. Tapos ang lakas-lakas pa. Kailangan, yun ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 14, na kapag may mag-speaking in tongues, na nag-ooperate sa gift of tongues, hindi personal, devotional tongues, kailangan yan may interpretation. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mababasa niyo dyan, kung wala mag-i-interpret, manahimik ka na lang. Yun ang ginagamit ng maraming mga pastor. Kaya hindi na dapat mag-tongues sa church. I disagree. Lalo na kung sa prayer meeting setting, immersion setting. Kaya nga, kahit ako, pag may gano'n, nag-tongues na kailangan palinuwagan siya. Kung may message ang Panginoon, kailangan may interpretation. Kadalasan, kung sino yung nag-speak in tongues, siya na rin yung nag-interpret. Hindi palagi, pero kadalasan lang. So, ang mahalaga nito, mga kapatid, itong mga kaloob na ito kasi, ang purpose ng ating Panginoon dyan ay para
tayo ay lumago at tumibay. Kaya pag-pray nyo, saan dyan ang leaning mo? No? Ay, kung may mga additional question kayo later on, pwedeng pag-usapan natin yan. Pero niniwala ako, buhay pa rin yan ngayon. So, umiiral pa rin ngayon yan. Ito'y ginagamit pa rin ng ating Panginoon. Kaya lang, ano ang dahilan kung bakit hindi siya nag-ooperate? Ang ginagamit lagi ng Diablo, fear. Nilalagyan tayo ng takot. Paano kung pumalpak ako? Kaya nga, dapat yan, kung tayo ay minumove ng Panginoon na mag-operate sa mga kaloob na ito, give of knowledge, no, o word of knowledge, word of wisdom, okay, and then discerning of spirits, yung namang gifts of power, miracles, di ba? Healing, di ba? Yung mga yan, yung mga kaloob na yan, lahat na yung lagit isasabit natin sa ating Panginoon para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yan ang mga takeaway natin. Ito'y bigay ng Panginoon. Ito'y hindi atin personally. Ito ay manifestation gift. Nagmamanifest siya kapag kakailangan. Ito'y binibigay doon sa ready na magpagamit sa ating Panginoon. At ito ay para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya nga, kung kayo nagpe-pray, bisa nag-ooperate sa sarili mo, huwag kayong mahiya. Halimbawa, nagpe-pray kami, parang mensahe ang Lord sa'yo. Huwag kayong mahiya. Especially sa lapitin niyo ako. Baka yan ay message ng Lord eh. No? Maraming namimiss tayo kung minsan, kasi may mensahe na pala ang Panginoon, ayaw nating mag-flow sa kilos ng ating Panginoon. Finally, gusto ko lamang ipaalala sa lahat na mahalaga ito. May caution din kasi ito yung na-abuse ito. Yung iba, kaya sinabi ko kanina sa preaching, na kung tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi natin ituturo ang mga tao sa atin. Kung paano sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kung sila man ay sabihin natin, blessed, they inspire sa atin, hindi ituturo pa rin natin sila sa ating Panginoon. Yung kagaya sinasabi ni John the Baptist, John 3:30, He must increase, I must decrease. At pinakamahalaga, sinabi ng salita ng Diyos, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng bunga, hindi kaloob. Pansinin niyo, basahin niyo ang aklat ng Korinto. Kanina doon ako nagkumuha ng text. Ang Korinto, gifted sila. Pero sila ay karnal. Magtataka ka. Kaya huwag kayong malilito mga kapatiran ha. Kahit ang isang tao super gifted, hindi yan sign ng maturity. Akala kasi natin nag-ooperate sa miracles, gifts of healing, prophecy, matindi pa ang discernment. Akala natin super mature, na hindi totoo yun. Kasi kaloob lang yun. Tandaan niya, huwag kayong malilito. Kaya pala yung aking mentor, si Uncle John, sabi niya, do not be, sabi niya palagi sa akin, huwag kang ma-amaze, huwag kang mamangha sa mga taong gifted. Kasi gift yun, ibinigay ng Lord yun eh. At sabi nga ng salita ng Diyos mismo, ang Holy Spirit ang pumipili doon. Kaloob yun eh. Ang kaloob, hindi mo in-earn. Wala kang ginawa para magkaroon ka ng kaloob. Kaya mga kaloob na yun, nag-ooperate sa mga willing. So, wag tayong ma-amaze sa mga gifted na mga tao. Kasi ang mga taga-Korinto, gifted sila. Nag-ooperate lang sila sa gifts, pero nga, problema, carnal sila. Hindi pa sila ganon ka-matured. So, ang mahalaga, yes, kailangan natin ng kaloob, pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang bunga ng Espiritu. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Kaya nga sa masusunod mga kapatid, ito lang po ang aking tagabilin, kung meron umang nangyari noong nakaraan, na bigla na lang may dumating dito na hindi mo natin masyadong kilala, ay mag-iingat tayo magpa-pray over ng basta-basta. Kung hindi nyo pa masyadong kilala, kasi meron transference of spirit eh. Kung tayo man ay nalilito talaga, magpa-cover din tayo sa ating Panginoon. Lord, saraduhan mo po ang anumang maaaring maging pintuan ng kaaway kasi pwede tayo matransferan ng ibang spirit eh. So, finally, kailangan natin ng wisdom ng ating Panginoon. Kailangan natin mag-operate sa gift. Pero, on top of it all, dapat ang ating i-desire. Kaya pag sa chapter 13, yun ang context nun, above all, yung love.
Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kayo po ay nagbigay ng iba't ibang kaloob, 9 gifts of the Holy Spirit upang, Panginoon, mapagpala ang katawan ni Kristo. Salamat, Lord, nawa kaming lahat ay maging available na kapag kailangan mag-operate ang gift, Panginoon, ay magpagamit kami, O Diyos. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, ang iyong pagpapala upang lalo pa kaming tumibay, Panginoon, sa amin po mga pananampalataya, upang makatanggap kami ng mga direksyon, upang ma-discern namin, Panginoon, ang dapat naming gawin o hindi, Panginoon. Upang, O Diyos, maranasan namin ang mga himala, Panginoon. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, nawa ang bunga ng Espiritu Santo ay siya pong maranasan naming lahat. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan po namin, Panginoon sa Kristo. Ito po ang aming samot dalangin na tayo po magsabing Amen at Amen. God bless you all. Next Sunday po ay Fruit of the Spirit ang ating pag-uusapan.